So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nawa simulan natin ang ating umaga ng may pagpupuri at pasasalamat sa ating Diyos na buhay. So, nawa po pagpalain ng Diyos ang buong linggo ninyo at magkaroon po kayo ng testimony na maaari niyong ibahagi sa iba kung paano naging kabuti ang Diyos sa inyong buhay. So, hayaan niyo po na muli ko kayong hatiran ng mensahe, maiksing mensahe mula sa ating Panginoon na naway makatulong sa inyo na lalo pang mapalapit sa Diyos at kung paano ma-overcome yung temptation ng enemy. Bago po tayo mag-start, manalangin po muna tayo. Panginoon, we are inviting you to be with us, God. Nawa iparamdam mo sa mga nanonood ng video ito, Panginoon, na kasama ka namin, God, na ikaw yung nangungusap sa kanila at yumayakap sa kanila at nagtuturo sa kanila, Panginoon. God, hayaan mo kaming matuto sa mga salita mo at may pagmuhay namin ito at ito ay mamunga ng masagana sa aming buhay. No plans of the enemy shall prosper para pigilan kaming matuto sa mga salita mo sa araw na ito, God. Maraming salamat po sa inyong mga salita. Gabayan nawa kami nito sa aming araw-araw na buhay. Salamat, God. In Jesus' name, Amen. So, ano po ba yung topic natin ngayon? So, yung topic po natin ngayon is entitled, Never Underestimate the Temptation of the Enemy. So, minsan dito tayo nag-fail. So, yung mga pagkakataon na habang hindi pa lumalala yung situation, habang hindi pa nangyayari yung worst, hindi pa natin siniseryoso yung temptation ng kaaway. Kung kailan pa tayo nahulog sa temptation, kung kailan pa tayo nagdudusa na sa result ng temptation na ating pinaunlakan sa ating buhay, sa ating puso, ay doon pa tayo nakakaisip na magseryoso. Ngunit napakahalaga na habang hindi ka pa nahuhulog sa temptation, ay masolusyonan mo na. O ito ay ma-reject mo na, maiwasan mo na, matakbuhan mo na, para hindi ka na mahulog dito. Kasi kapag nahulog ka na sa temptation, napakahirap na muli na bumangon. So, dito sa ating topic, matututunan natin kung paano natin malalaman kung ang isang bagay sa harapan natin o isang tao sa harapan natin ay dumating to tempt us o para gamitin ng kaaway para tayo ay dalhin sa tentasyon or ihulog sa tentasyon upang tayo ay mapalayo sa Panginoon. Alamin din natin kung paano natin mapanlalabanan yung temptation kapag alam na natin na, oops, hindi ito sa Panginoon. Pagsubok to ng kaaway. So, paano natin ika-counterfeit at panlalabanan ito? So, ano po yung ating verse ngayon? Ang verse natin ngayon ay matatagpuan sa John 10. So, hindi ko na specific yung verse, pero sabi po dito, for the enemy comes to steal, kill, and destroy. So, ang kaaway po pala ay dumating para magnakaw, pumatay, at manira. So, we will know if something in front of us is from the enemy. Kapag ito, ang purpose nito ay to steal, kill, and destroy. So, minsan pag nag-tempt yung kaaway, minsan namumukha rin yung blessing eh. Diba? Hindi mo mali-determine na galing pala yun sa kaaway. Kasi, kung siya ay nag-offer, sigurado yun yung pinakagusto mo. Kadalasan yun pa yung pinagpe-pray mo. At yun yung gagamitin niya para mailihis ka dun sa best plan ni God na matanggap mo. Yung pinagpe-pray mo, na matanggap mo yung best na ibibigay ng Diyos. Magbibigay si enemy ng gustong-gusto mo para ilayo ka dun sa blessing na ibibigay ni God na talagang satisfying sa puso mo or worth waiting. So, kapag sinabing steal, pag yan ay galing sa enemy, pag yan ay temptation ng kaaway, it is still your peace. Nandyan yung nanakaw niya yung kapanatagan ng iyong puso. Sa paanong paraan po, sister? Kapag ikaw ay nagkakasala na hidden sa iba o sa kapwa mo mananampalataya, may tinatago ka na, may ginagawa ka ng bagay na hindi dapat, at nagiging guilt yun sa puso mo kasi alam mo hindi yun yung will ni God.
ninanakaw niya yung kapanatagan, yung joy, di ba? Yung, yung, yung presence ni God sa buhay mo. So, hindi yan sa kaaway. Kapag nakakapagsinungaling ka na, nakakagawa ka na ng kasalanan, kapag alam mo na ang nasa-satisfy lang ay yung desire ng iyong flesh, then hindi po yan sa Panginoon. So, we will know that what's in front of us is a temptation of the enemy if it kills. So, ano pong kill, sister? So, huwag natin isipin yung kill, yung pagpatay lang ng tao. Hindi po. So, pag sinabing kill, pinapatay niya yung intimacy mo sa Panginoon. Yung compassion mo to serve God. Yung kagustuhan mo na lalo pang magpalalim sa Panginoon. Yung kagustuhan mo na mapaglingkuran ng Diyos. O maibigay yung best mo para sa Kanya. So, it is from the enemy kapag ka nagiging lukewarm ka or cold Christian. Yung nakontento ka na lang na okay lang, naintindihan naman siguro ako ni God. So, okay lang, kahit na naintindihan naman siguro ni God na meron akong pangangailangan. So, kahit na hindi mo na ako makapagsimba, ay si God na yung bahala. At least, nagpe-pray naman ako. So, it makes you, kapag yan ay galing sa kaaway, kapag ikaw ay nanlalamig, ikaw ay nailalayo sa presence ni God, sa calling ni God, sa moment with God. So, hindi yan sa kaaway. Mahirap maging lukewarm. Kasi sabi niya sa verse, sa salita ng Diyos, we could either be cold or warm water, di ba? Pero sana, maging daw tayo. It's either isa lang sa dalawa na kung cold ka, maging cold ka. Kung hot ka, maging hot ka. Kung hot ka sa pananampalataya, magpaka-hot ka palalo. Lalo mo pang pag-alabing yung kagustuhan mo na makapag-serve kay God. Kung cold ka, okay lang daw na maging cold ka. Pero alamin mo kung paano ka magiging hot para mapaglingkuran ng Diyos. Pero huwag daw tayong maging warm Christian. Kasi iluluwa daw tayo ng Diyos. Yung Kristiyano na nakampante na lang na kilala lang ang Diyos. Diba? Bilang mga Kristiyano, meron tayo rin responsibility sa Panginoon. At yun ay, i-glorify siya sa lahat ng ating ginagawa. How can we glorify God? For us to have faith in Him. Na kahit na tayo nasa storm, we believe that Jesus is still Lord. Kahit na tayo walang pera, kung ang blessing o nasa harapan mo ay maglalayo naman sa iyo sa Panginoon, you will choose na okay lang kahit wala akong trabaho, okay lang kahit na hindi ako mag-aral, okay lang na ganito kung ito naman ay maglalayo sa akin sa Panginoon. Kasi kaya naman mag-bless ni God, kaya niyang magbigay ng blessing na hindi ka ilalayo sa presensya niya. So you have to trust your God. You have to believe na Jesus is Lord even in your storm and in your temptation. Masarap yung temptation ng kaaway. Hindi siya ka-reject talaga sa mata mo. Pero you have to stand in faith. And sabi niya, it destroy. So, yan ay temptation mula sa kaaway kapag sinisira niya yung iyong nasimulan. Sinisira niya yung iyong relationship sa iyong kapwa mananampalataya at sa Panginoon. Kapag meron na siyang buhay na naaapektuhan o ikaw, ito ang bagay ay nakasentro na lamang sa iyo at sa distraction ng iyong sarili. So, hindi yan wala sa Panginoon. So, if you know na ang isang bagay ay mula sa kaaway at isa lamang temptation, seryosohin po natin ito. May isang tao na sa umpisa ay alam niya na kung ano yung temptation, pero ginawa niya pa rin. Hinayaan niya lang kasi hindi pa malala. Kaya nung siya ay mahulog sa temptation, nahirapan na siyang makawala. At naging patong-patong lalo ang kanyang pagkakasala. Nahirapan na siyang mag-walk by faith kasi naging in control na ang kaaway. Kasi when you are inside the temptation, wala ka sa will of God. Ikaw ay nasa will ng kaaway. Kaya mahihirapan kang makaalis kasi ang magiging in control na niyan ay ang kaaway. Kasi pag ikaw ay natitem or nasa temptation, it makes you blind to see the truth. It makes you deaf
to hear the words of God, or to believe the advice of the people na ginagamit ng Diyos for you to know na mali yung ginagawa mo. Everything will not have impact sa heart mo kasi patitigasin ng diablo yung puso mo. Kaya habang hindi ka pa nahuhulog sa temptation, seryosohin mo kung ano yung dapat mong gawin para hindi ka na mahulog roon. So, paano nga ba natin mapanlalabanan yung temptation, sister? So, what should we do when we know we are being tempted? So, hayaan natin yung Word of God ang magturo din sa atin kung paano natin yung mapanlalabanan. So, sabi sa Matthew chapter 26 verse 4, watch, and pray. Watch and pray so that you will not fall into temptation. So, pag alam na pala natin, nakita na natin, na-watch na natin na, ay, temptation to ng kaaway kasi ilalayo nito ako sa calling ko. Ilalayo nito ako sa presence ni God. Then, you have to pray, to ask God na, Lord, masyadong matindi yung temptation na to. Kahit ako gusto kong i-grab yung temptation na to. But I know you have a best plan. You can give me much better than what I can see right now. Help me to have the strength and courage to reject this temptation. Help me to see the truth. Help me to stand in faith. Pray ka kaagad sa Panginoon because God's strength is sufficient for you. Kaya kanyang itawid sa temptation. Kaya niyang bigyan ng victory ikaw sa temptation na nasa harap mo. Gaano man ito ka lakas o katindi. Sabi niya, the spirit is willing but the body is weak. Kapag tayo ay may love kay God at tayo Kristiyano na, meron na tayong willing spirit na sumunod kay God. Kaso nga lang, kapag ang flesh natin ay higit na mas malakas kaysa sa ating spirit, natatalo nun yung ating desire na sumunod sa Panginoon. Kaya nga dapat tayo ay mag-pray to ask strength from the Lord. So dapat panalangin, luhod ka agad, God, ayoko nito. Lord, tulungan mo ko. Hindi ko gusto na malayo sa presence mo. Huwag mong hayaan na i-grab ko to o matalo ako ng flesh ko, ng desire ko. So, tandaan po natin na laging mahina yung ating katawan. At dahil tayo ay nasa flesh pa, at tayo mga Kristiyano, ang mga mata ng kaaway ay laging nasa atin. So, if the enemy is wise, we should be wiser than the enemy. Dahil tayo ang mga anak ng Diyos. Remember, sabi niya, we are being entrusted ng key of heaven. Whatever na binind natin in earth shall be bound in heaven. So kapag binind natin yung kaaway na ikaw kaaway ka, wala kang karapatan sa buhay ko, wala kang karapatan kontrolin yung mga desisyon ko, wala kang karapatan na i-tempt ako, at wala kang kapangyarihan na ilayo ako sa Panginoon. So, lagi mo yung ideklara para makita ng enemy na wala siyang magagawa sa iyo. So, sabi pa nga ng Diyos sa James chapter 4 verse 7, paano daw natin ma-overcome yung temptation, yung weaknesses natin? Sabi, submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. So, ano pala dapat natin gawin? Mag-submit pala tayo sa Panginoon. So, dapat pag alam natin natitempt tayo at gustong-gusto natin i-grab yung temptation na yun, kailangan lapit ka agad sa Panginoon. Lord, gustong-gusto ko yung temptation na ito. Ito talaga yung desire ng heart ko na gusto kong makuha, pero hindi to sa kaaway. Hindi to sa iyo. Ito ay mula sa kaaway. Ito yung desire ko, ito yung gusto ko, pero isinusuko ko ito sa iyo, Panginoon. Nais kong sumunod sa kung ano yung kalooban mo para sa akin. Because I know you can give much better than what I see right now. And I trust you that you have the best for me. Because you know the plans you have for me. And that plan is to prosper me. Lagi niyo po yan iisipin. So, meron pong isang tatay, tutupo tayo sa isang kwento, na kailangan niyang mag-abroad. Kahit mahirap at masakit na iwan ang kanyang mga anak. Dahil walang ibang aasahan upang sila ay mabigyan ng magandang buhay dahil namatay na ang kanyang asawa. Kaya tiniis niya yung sacrifice na malayo sa kanyang mga anak
Ngunit yung mga anak ay lumaki ng suwail at may galit sa kanya dahil ang iniisip lamang nila ay iniwan sila ng kanilang tatay. Hindi nila tinitingnan yung sacrifice. Hindi nila nakikita kung ano ba yung dahilan, bakit yun ginagawa ng Diyos. Kaya nagkaroon sila ng galit, sila ay naging suwail ng mga anak at walang pagmamahal sa magulang, sa kanilang ama. So, huwag po tayo sana na maging katulad ng mga batang ito. Ang Diyos katulad po ng tatay sa kwento, may mga ginagawa siyang bagay na hindi natin nauunawaan kung minsan. Pero wag po tayong magkaroon ng hinanakit. Wag po tayong magalit sa Panginoon kung tayo ay hinahayaan niya na dumaan sa pagsubok, sa temptation. Bakit po? Kasi laging meron siyang magandang plano out of your situation na hindi maganda. So, God's plan for His children is to prosper, to be strong, to have faith. So, kapag po kayo ay nasusubok o hinahayaan ni God na dumaan sa mahirap na proseso, magtiwala po kayo sa Panginoon. At lagi niyong isipin na meron siyang magandang plano out of the storm na nararanasan mo. Because Jesus is still Lord even you are in the storm. Siya ay kayang i-calm yung raging sea. Kaya niyang mag-walk on water. Walang hindi kayang gawin ng iyong Diyos. Kaya bakit ka pinanghihinaan ng loob? You have to trust your Savior. You have to believe na He is able always to give you victory sa nararanasan ng mga problema. Diba? Be confident in the God that you have. Like David, hindi niya tinignan yung kanyang strength para talunin si Goliath. Ang tiningnan niya ay the strength of his God. Diba? And God is able to help David na ma-overcome si Goliath. Maraming Goliath sa buhay natin na darating. But you have to believe that your God is much greater than those Goliaths na darating sa buhay natin. So, sabi po dito sa Galatians, paano natin mapagtatagumpayan yung temptation ng kaaway pag nalaman natin temptation na ito. So, sabi ito, but I say, walk by the Spirit. You will not gratify the desire of flesh. So, dapat po pala mag-walk tayo in Spirit. Sabi nga, walk by faith and not by sight. So, bakit po? Kasi kapag nag-walk ka in Spirit, we know that the Spirit of the Lord that is within you is greater than he that is in the world, which is the enemy. Mas malakas po yung Spirit ni God na nasa iyo. Diba nung siya umalis, sabi niya sa mga apostol, I will leave to you the advocate. Diba, isusugo ng aking Ama yung hahalili sa akin, nasasama sa inyo. We have that Spirit as well of the Lord. That's why hindi na nga tayo alone. Kasi lagi na natin kasama ang Diyos. Because His Spirit is within us, who will always guide us, who will always help us, and always empower us sa mga bagay na hindi natin kaya. So, ang Diyos ay lagi mong makakasama kasi He is within you. Tama? So, dapat daw we should walk by faith, by Spirit, and not by what we can see. So, yung mata natin, it always show us something ng weakness natin. Kaya dapat huwag tayong mag-rely sa ating nakikita. Let's us rely in the Spirit of God, the promises of God, kung ano yung sinasabi niya sa kanyang mga salita. Sabi niya, kapag ka ikaw ay nahihirapan na mapagtagumpayan yung nasa harapan mo, kapag hindi mo alam ang gagawin mo, takbo ka doon sa napagtagumpayan na yung mga pagsubok na kinakaharap mo, because they are the best one to help you how to know how you can overcome. But first, ang pinaka-best sa takbuhan ay si Jesus. Kasi sabi ni Jesus, lahat ng pagsubok sa mundo ay napagtagumpayan niya. Kaya siya mismo ang magtuturo sa iyo how you can overcome the temptation sa harapan mo. So, takbo kay Lord, ask paano mo mapagtatagumpayan yung temptation, at minsan gumagamit din si Lord ng mga tao na magbibigay ng advices sa iyo through their experience. Believe in them. How you, if it's showing as well na it is guided by God.
So, believe and listen and do what they are advising you to do. Marami kasing tao na gusto ng advice, pero ayaw gawin yung advice kapag matatouch yung kanilang desire. So, dapat po, makinig tayo sa advice at isagawa rin natin ito. Kasi kung nakikinig lang tayo at di sumusunod, hindi po tayo makakaalis sa temptation. Hindi natin mapagtatagumpayan yung ating kinakaharap na pagsubok. So, have a willing heart to obey. Have a willing ears to listen. Have a willing eyes to see. So, tandaan po natin, kapag never underestimate the temptation of the enemy. Kasi kapag nahulog ka na po dyan sa temptation na yan, patong-patong na kasalanan na ang kasunod niyan, sisirain yan kahit yung pinakamaliit na nasimulan mo sa Panginoon. At magbaback to zero ka na naman. Sayang naman. Diba? Kung nakapagtayo ka na ng bahay, bubong na lang ang kulang. Hindi mo pa ba yun itutuloy? Hahayaan mo na ba na masayang lahat ng nasimulan mo para sa isang temptation lamang ng kaaway? No, be a wise Christian. Be a wise child of God. Use the Word of God to always guide you. Sabi nga, meditate the Word of God day and night. Diba? Dahil matutulungan ka nito na mabigyan ng magandang buhay. The plan of Jesus is to give us a rich and satisfying life. Kung hindi mo yan nararanasan, maaaring wala ka sa will ng Diyos. So, may mga pagsubok man na hahayaan ng Diyos na dumating sa ating buhay. It is always a way of God for us to make a strong child of God, for us to be strong in faith, for us to be moved as a child of God that is not shaking kapag may mga storms. Trust your Savior. Trust our God. Believe in Him always. So, yun lamang po. Maraming salamat. God bless you.